Aminin mo, hindi ka talaga nasasaktan dahil iniwan ka niya. Nasasaktan ka dahil pakiramdam mo, hindi ka pinili. At sa bawat gabing tahimik, may isang tanong na paulit-ulit mong tinatakasan. Kung naging sapat lang ba ako, mag-iiba ba ang lahat? Pero ito ang mas masakit na katotohanan. Hindi ka niya iniwan dahil kulang ka. Iniwan ka niya dahil alam niyang kailangan mo siya. At habang kailangan mo ang isang tao, wala kang kapangyarihan. Pero bago tayo tumuloy sa mas malalim na pagninilay, kung ngayon mo lang natagpuan ang channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Dito sa ating munting sulok ng internet, sabay-sabay nating pinapalakas ang ating isip, damdamin at pananaw sa tulong ng mga aral ng Stoicism at Pilosopiya. Mga katuroang hindi lang basta pampalipas oras, kundi gabay para maging matatag, kalmado at marunong sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Kaya tara simulan na natin. Detachment number 1, ang psychology ng paghabol. Ang mundo ay hindi naakit sa desperasyon. Ang mundo ay naakit sa katahimikan. Masakit pakinggan pero totoo, kapag hinahabol mo ang isang tao, hindi lang ikaw ang tumatakbo papunta sa kanya. Ibinibigay mo rin sa kanya ang power na tumakbo palayo. Kapag umiiyak ka sa harap niya, pakiramdam niya may hawak siyang halaga mo. Kapag nagmamakaawa ka, pakiramdam niya siya ang sentro ng mundo mo. Kapag ipinapakita mong hindi mo kaya nang wala siya, unti-unti kang nagiging predictable. At alam mo kung ano ang problema sa pagiging predictable. Walang thrill, walang mystery, walang tension, hindi dahil masama siya, kundi dahil tao siya. Ang human psychology ay ganito. Mas pinapahalagahan natin ang bagay na hindi sigurado. Mas naiintriga tayo sa bagay na hindi natin kontrolado. Kapag alam niyang kahit anong gawin niya, nandyan ka pa rin, nawawala ang urgency. Kapag sigurado siyang hindi ka aalis, nawawala ang takot na mawala ka. At kung walang takot na mawala ka, bakit siya magsisikap? Sabi nga ni Friedrich Nietzsche, ang may dahilan para mabuhay ay kayang tiisin ng halos anumang paano. Pero ito ang hindi natin napapansin. Kapag ang dahilan mo para mabuhay ay isang tao, nawawala ka sa sarili mo. Dahil sa totoo lang, hindi mo na siya minamahal ng malaya. Minamahal mo siya dahil kailangan mo siya at ang kailangan ay hindi romantic. Ito ay dependency. Kapag kailangan mo ang isang tao para maging okay ka, nagsisimula kang mag-adjust ng sobra. Binababa mo ang standards mo. Pinapatawad mo ang mga bagay na hindi dapat pinapatawad. Tinatanggap mo ang minimum basta huwag ka lang iwan. At habang ginagawa mo iyon, may nangyayaring tahimik. Unti-unti mong tinuturuan ang isang tao kung paano ka tratuhin. Kung ipinapakita mong kaya mong tiisin ang disrespect, tuturuan mo siyang hindi ka respetuhin. Kung ipinapakita mong kahit i-ignore ka niya, ay babalik ka pa rin, tuturuan mo siyang huwag kang seryosohin. Hindi dahil gusto niyang saktan ka, kundi dahil iyon ang dynamic na pinapayagan mo. May isang uncomfortable truth dito. Habang mas hinahabol mo ang isang tao, mas bumababa ang value mo sa paningin niya. Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil ipinapakita mong hindi mo kayang mawala siya. At ang taong hindi kayang mawala ang isang bagay, laging nasa ilalim ng taong kayang umalis. Detachment number 2. Ano ba talaga ang detachment? Maraming nagkakamali dito. Ang detachment ay hindi pagiging malamig. Hindi ito pagiging manhid. Hindi ito pagpapanggap na wala kang pakialam. Ang detachment ay hindi pagpatay ng emosyon. Ito ay pagmaster ng emosyon. Ang tunay na detachment ay ang kakayahang magmahal ng hindi kumakapit. Ang kakayahang magstay pero hindi nagmamakaawa. Ang kakayahang umalis nang hindi nagiging mapait. Si Epictetus ay dating alipin. Isipin mo iyon. Wala siyang kontrol sa oras niya. Wala siyang kontrol sa katawan niya. Wala siyang kontrol sa kapalaran niya. Pero natutunan niya ang isang bagay na mas malakas kaysa sa kalayaan. May mga bagay na kontrolado natin at may mga bagay na hindi. Hindi mo kontrolado kung mahal ka pa niya. Hindi mo kontrolado kung babalik siya. Hindi mo kontrolado kung maiisip ka niya tuwing gabi. Pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Kontrolado mo kung paano mo itatrato ang sarili mo pagkatapos. Kontrolado mo kung mananatili kang buo o dudurog ka sa harap niya. At doon nagsisimula ang kapangyarihan. Ang detachment ay hindi pagsasabing wala na akong pakialam. Ang detachment ay pagsasabing may pakialam ako pero hindi ako mawawala kung mawala ka. May malaking pagkakaiba. Kapag attached ka,
Ang identity mo ay nakatali sa kanya. Kapag detached ka, may identity ka na kahit wala siya. Ang detached na tao ay kayang magmahal ng buo, pero hindi niya ginagawang sentro ng existence niya ang isang tao. Kung aalis ka, masasaktan siya, pero hindi siya masisira. Kung babalik ka, tatanggapin ka niya ng may dignidad, hindi dahil kailangan ka niya, kundi dahil pinili ka niya. At tandaan mo ito, ang detachment ay hindi teknik para pabalikin siya. Hindi ito strategy para magmukhang mataas ang value mo. Ito ay proseso ng pagbabalik sa sarili mo. Kapag natutunan mong maging emotionally independent, may mangyayaring kakaiba sa presensya mo. Hindi ka na nanginginig sa posibilidad na mawala siya. Hindi ka na nag-o-overthink sa bawat delay ng reply. Hindi ka na nagbebeg para sa bare minimum. Kalmado ka, harang kalmadong tao. Mahirap kontrolin. At ang taong mahirap kontrolin, natural na nire-respeto. Doon mo maiintindihan ang tunay na diwa ng Stoicism. Hindi mo kontrolado ang mundo, pero kontrolado mo ang sarili mo. At kapag kontrolado mo ang sarili mo, hindi mo na kailangang kontrolin ang kahit sino. Detachment number 3, dalawang tao pagkatapos ng hiwalayan. Isipin mo ito ng mas malinaw. Dalawang tao ang naghiwalay, pareho silang nasaktan. Pareho silang nawalan, pareho silang may mga tanong na walang sagot, pero magkaiba ang paraan nila ng pagharap. Yung una, araw-araw nagpo-post ng parinig. May mga quotes tungkol sa karma. May mga shared posts tungkol sa knowing your worth. May mga litrato na may caption na I'm happy now, pero kita sa mata ang lungkot. Nagpapakita ng sakit para mapansin. Naghahanap ng closure sa taong hindi kayang magbigay nito. Maasa na baka sa isang post, matauhan siya. Yung pangalawa, tahimik. Hindi nagdrama online, hindi nagparinig, hindi rin nagmukmok sa harap ng mundo. Hindi ibig sabihin hindi siya nasaktan. Masakit din, pero sa halip na gawing sentro ng mundo ang pagkawala, ginawa niyang simula ang pagkawala. Nag-enroll sa gym, nagbasa ng libro, nagtrabaho ng mas maayos. Inayos ang kwarto, inayos ang routine, inayos ang sarili. Sino sa tingin mo ang mas mahirap kalimutan? Ang taong umiiyak para pansinin o ang taong tahimik na umaangat? May kakaibang psychology dito. Kapag nakikita ng isang tao na winawasak ka ng pagkawala niya, napapatunayan niya ang isang bagay. Mahalaga ako sa kanya. Pero kapag nakikita niyang hindi ka bumagsak, naguguluhan siya. Bakit parang okay lang siya? Ganun na lang ba kadali? May iba na ba? O hindi ba talaga ako ganun kahalaga? Doon nagsisimulang mangati ang ego. Hindi dahil mahal ka niya agad, kundi dahil hindi niya na-feel ang impact na inaasahan niya. May isang masakit na katotohanan dito. Minsan ang pag-iyak mo sa harap niya ay hindi nagpapakita ng pagmamahal. Nagpapakita ito ng pagkawala ng self-control. At ang taong walang self-control, madaling balewalain. Pero ang taong kayang kontrolin ang emosyon niya, kahit wasak sa loob, may kakaibang aura. Hindi siya dramatic, hindi siya naghahabol, hindi siya nagmamakaawa, at dahil doon nagiging misteryo siya. At tandaan mo, ang misteryo ay mas mahirap kalimutan kaysa sa desperation. Kapag hindi mo na siya hinabol, hindi ibig sabihin wala ka ng pakialam. Ibig sabihin lang, pinili mong huwag gawing sentro ng mundo mo ang isang tao na piniling hindi ka gawing sentro ng kanya. At doon nagbabago ang laro. Detachment number 4, ang kapangyarihan ng perception. Si Niccolò Machiavelli ay nagsabi na, ang kapangyarihan ay hindi tungkol sa lakas, ito ay tungkol sa perception. Sa madaling salita, hindi mahalaga kung ano ang nararamdaman mo sa loob. Mas mahalaga kung ano ang nakikita ng mundo, pero mag-ingat ka. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap. Kapag nakikita ng isang tao na hindi ka natitinag, nag-iiba ang dynamics. Kapag hindi ka nagre-react sa bawat maliit na bagay, nawawala ang kontrol niya sa emosyon mo. At kapag wala siyang kontrol sa emosyon mo, nawawala ang leverage niya. Pero ito ang twist na bihirang sabihin sa'yo. Kapag ginawa mo ang detachment, para manipulahin siya, para pabalikin siya, para pagselosin siya, para patunayan ang value mo, hindi iyon tunay na detachment. Strategy iyon. Harang strategy. Kapag emosyon ang basihan, madaling mabasag. Ramdam ng tao ang authenticity. Kung nagpapanggap ka lang na okay ka, pero gabi-gabi ka pa ring umaasa na magme-message siya, hindi ka pa detached. Kung tahimik ka lang para magmukhang strong, pero umaasa ka pa ring matrigger ang ego niya, hindi ka pa malaya. Ang tunay na detachment ay hindi performance. Hindi ito acting. Hindi ito silent treatment na may hidden agenda.
ito ay transformation. Kapag detached ka na talaga, hindi mo na iniisip kung ano ang perception niya sa'yo. Hindi mo na iniisip kung nagsisisi ba siya. Hindi mo na iniisip kung naiisip ka ba niya. Ang focus mo ay hindi na sa kung paano kanya nakikita, kundi sa kung paano mo nakikita ang sarili mo at doon ka nagiging tunay na makapangyarihan. Dahil ang taong hindi naghahanap ng validation, hindi madaling manipulahin. Ang taong hindi natatakot mawalan, hindi madaling takutin. At ang taong hindi umaasa sa perception ng iba, hindi madaling kontrolin. Sa huli, ang perception ay bonus lang. Ang tunay na goal ng detachment ay hindi para magmukhang mataas ang value mo sa mata niya. Ito ay para maramdaman mo sa sarili mo na buo ka kahit walang pumapalakpak, kahit walang bumabalik, kahit walang pumipili sa'yo. At kapag narating mo ang puntong iyon, hindi mo na kailangang patunayan ng kahit ano. Dahil alam mo na kung sino ka. Detachment number 5, hindi siya ang kulay. May mas malalim na dahilan kung bakit nahihirapan kang bumitaw. Hindi siya, kundi ang identity mo kapag kasama mo siya. Kapag nawala siya, pakiramdam mo, may nawalang bahagi ng pagkatao mo. Parang biglang may nawalang direksyon ng araw mo. Parang may katahimikan na masyadong maingay. Dati may ka-chat ka bago matulog. May kausap ka sa maliliit na kwento ng araw mo. May taong automatic mong naiisip kapag may magandang nangyari. At ngayon, ikaw na lang. At doon ka natatakot, hindi dahil wala na siya, kundi dahil hindi mo alam kung sino ka kapag wala siya. Pero tandaan mo ito, hindi siya ang kulay. Siya lang ang canvas na pinaglagyan mo ng kulay mo. Ikaw ang may dala noon. Yung lambing, sa'yo nang galing. Yung effort, sa'yo nang galing. Yung lalim ng pagmamahal, sa puso mo iyon, hindi sa kanya. Nagkataon lang na siya ang tumanggap. Pero hindi siya ang source. Sa Allegory of the Cave ni Plato, may mga taong nakatali sa loob ng kuweba, naniniwalang ang mga anino sa pader ang tunay na mundo. Hindi nila alam na may mas malawak na realidad sa labas. Minsan ang relasyon mo ay parang anino. Pinaniwala mo ang sarili mo na siya lang ang kaligayahan, na siya lang ang makakapagbigay ng excitement, na siya lang ang perfect match. Pero baka ang totoo, nasanay ka lang sa liwanag na nanggagaling sa kanya. At dahil nasanay ka, akala mo iyon na ang buong mundo. Kapag lumabas ka sa kuweba ng attachment, masakit sa simula. Masakit ang liwanag, masakit ang katahimikan, masakit ang pagiging mag-isa. Pero unti-unti mong makikita, mas malawak ang mundo kaysa sa isang tao. Mas marami ka pang pwedeng maranasan. Mas malalim ka pa kaysa sa role mo bilang karelasyon niya. Hindi ka lang yung iniwan, hindi ka lang yung nasaktan, hindi ka lang yung nagmahal ng sobra. May buhay ka bago siya, may pangarap ka bago siya, may identity ka bago siya. At kung totoo na nawala ang isang bahagi mo nang mawala siya, baka hindi siya ang nawala. Baka nakalimutan mo lang kung sino ka kapag wala siyang nakatingin. Detachment number 6, ang mapait na katotohanan. Ito ang hindi komportabling parte. Habang kinakapitan mo siya, mas bumababa ang tingin mo sa sarili mo. Hindi agad-agad, unti-unti. Sa bawat beses na tinanggap mo ang late reply, sa bawat beses na pinalampas mo ang disrespect, sa bawat beses na ikaw ang laging unang nagsusori kahit hindi mo kasalanan, may maliit na bahagi sa loob mo ang bumubulong. Ganito na lang ba talaga ang kaya ko? At kapag bumababa ang tingin mo sa sarili mo, mas lalo kang kakapit sa taong nagbibigay sa iyo ng validation. Kapag nag-message siya, masaya ka. Kapag cold siya, wasak ka. Kapag sweet siya, pakiramdam mo buo ka ulit. Ibig sabihin, nasa kanya ang emotional switch mo. At yun ang delikado. Hindi mo siya mahal dahil siya. Mahal mo siya dahil pinaparamdam niyang may halaga ka. At kapag nawala ang pakiramdam na iyon, pakiramdam mo nawala rin ang halaga mo. Pero pakinggan mo ito mabuti. Kapag ang worth mo ay nakadepende sa kung paano ka tratuhin ng isang tao, hindi iyon pagmamahal, iyon ay emotional dependency. Sabi ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng buhay mo ay nakadepende sa kalidad ng mga iniisip mo. Hindi sa kalidad ng taong nagmamahal sa'yo, hindi sa dami ng atensyon na natatanggap mo, hindi sa kung gaano kanya kadalas piliin, kung sa isip mo, hindi ako sapat kapag wala siya, kahit bumalik pa siya, mananatili kang insecure. Dahil ang problema ay hindi ang pagkawala niya, ang problema ay ang paniniwala mong hindi ka buo mag-isa. At ito ang masakit na realization, kapag masyado mong pinahahalagahan ng isang tao, minsan ibinababa mo ang sarili mo sa proseso. Pero kapag natutunan mong hanapin ang halaga mo sa loob mo,
Hindi sa validation niya, hindi sa presensya niya, hindi sa pagbalik niya, magbabago ang lahat. Hindi ka na matatakot mawalan. Hindi ka na magmamakaawa. Hindi ka na maghahabol ng bare minimum at kahit sino pa ang umalis. Hindi ka na mawawala sa sarili mo. Detachment number 7, ang tunay na shift. Isang araw mapapagod ka rin. Hindi dahil hindi mo na siya mahal, kundi dahil napagod ka ng maging maliit para lang hindi siya mawala. Napagod ka ng ikaw lagi ang unang magme-message. Napagod ka ng ikaw lagi ang mag-a-adjust. Napagod ka ng ikaw lagi ang mas may pakialam. At sa pagod na iyon, may mangyayaring tahimik na pagbabago. Hindi ito dramatic, walang sigawan, walang mahabang speech. Parang isang ilaw na kusa na lang namatay. Bigla mong mararamdaman, okay na. Hindi ibig sabihin wala ka nang nararamdaman. Ibig sabihin lang, hindi mo na kayang ipagpalit ang dignidad mo para sa atensyon niya. Hindi ka na magmamakaawa. Hindi ka na maghahabol. Hindi ka na magpapaliwanag ng paulit-ulit sa taong ayaw namang umintindi. Hindi dahil galit ka, kundi dahil tanggap mo na. At ang acceptance ay mas tahimik kaysa sa galit. Kapag galit ka, may attachment pa. Kapag bitter ka, may pag-asa pa. Kapag nag-aabang ka pa rin, may kapit pa. Pero kapag tanggap mo na, may kakaibang kapayapaan. Hindi mo na iniisip kung kailan siya magme-message. Hindi mo na binabantayan kung sino ang kasama niya. Hindi mo na ginagawang sukatan ng araw mo ang presensya niya. At doon nangyayari ang tunay na shift. Kapag hindi mo na siya kailangan para maging buo, doon ka nagiging hindi niya makalimutan. Bakit? Dahil hindi ka na predictable, hindi ka na reactive, hindi ka na naghahanap ng crumbs ng attention, may sarili ka ng mundo. At ang taong may sariling mundo ay hindi madaling i-replace. Pero ito ang pinaka-ironic na parte. Sa puntong iyon, hindi mo na hinahabol ang idea na hindi ka niya makalimutan. Hindi mo na layunin ang bumalik siya. Hindi mo na goal ang magsisi siya. Mas mahalaga na sa iyo ang respeto mo sa sarili mo kaysa sa presensya niya. Mas mahalaga ang katahimikan mo kaysa sa temporary na kilig. Mas mahalaga ang self-control mo kaysa sa validation niya. At kapag umabot ka sa ganitong antas, kahit bumalik siya, hindi ka na babalik sa dating ikaw. Dahil ang tunay na shift ay hindi tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa iyo. Detachment number 8, the final question. Ngayon gusto kong maging brutal tayo sa isa't isa. Kung hindi siya babalik kailanman, kaya mo pa rin bang maging masaya? Huwag mong sagutin agad. Isipin mo, kung wala ng second chance, wala ng us, wala ng closure, wala ng explanation. Kaya mo pa rin bang bumangon, magtrabaho, mangarap, at ngumiti? Kung ang sagot mo ay hindi, hindi siya ang problema. Ang attachment mo ang problema. Ang attachment ay takot. Takot na hindi ka sapat. Takot na hindi ka na muling mamahalin. Takot na baka siya na ang pinakamaganda na darating sa buhay mo. Takot na mag-isa sa mga gabi na walang kausap. Pero pakinggan mo ito mabuti. Ang pag-iisa ay hindi pareho sa pagiging malungkot. Maraming tao ang may karelasyon pero malungkot. Maraming tao ang may kausap pero pakiramdam nila walang nakakaintindi sa kanila. At may mga taong mag-isa pero buo. Ang taong kayang mag-isa ay hindi kailanman nawawalan dahil hindi siya umaasa sa presensya ng iba para maramdaman ang halaga niya. Kapag kaya mong sabihing, masakit pero kaya ko, doon nagsisimula ang emotional maturity. Kapag kaya mong tanggapin na hindi lahat ng mahal mo ay mananatili, doon ka nagiging malaya. At ang tunay na kalayaan ay hindi ang pagkakaroon ng taong hindi ka iiwan. Ito ay ang kakayahang hindi masira kahit may umalis. Kaya ang huling tanong ay hindi, babalik ba siya? Ang mas mahalagang tanong ay, kaya mo bang piliin ang sarili mo kahit walang pumipili sa'yo? Dahil kapag oo ang sagot mo, hindi na mahalaga kung sino ang babalik dahil hindi ka na mawawala. Hindi ito tungkol sa pagbalik niya. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas nasaktan o kung sino ang mas unang naka-move on. Mas mababaw ang mga tanong na iyon. Ito ay tungkol sa isang mas tahimik, mas personal, mas brutal na tanong. Kaya mo bang piliin ang sarili mo? Kahit walang pumipili sa'yo. Kaya mo bang gumising isang umaga na wala na siyang good morning at hindi mo hayaang masira ang buong araw mo? Kaya mo bang tanggapin na may mga taong darating sa buhay mo para turuan ka, hindi para manatili? Minsan ang pinakamalakas na galaw ay ang hindi paggalaw. Ang pinakamalalim na sagot ay katahimikan at ang pinakamakapangyarihang posisyon
ay ang hindi mo kailangan ang kahit sino para maging buo. Sa mundong sanay sa drama, ang pagiging kalmado ay rebellion. Sa mundong sanay sa habulan, ang pagtigil ay kapangyarihan. Kapag hindi mo na siya hinahabol, hindi ibig sabihin wala kang nararamdaman. Ibig sabihin mas mahal mo ang sarili mo kaysa sa sakit na paulit-ulit mong tinatanggap. At kapag dumating ang araw na kaya mo nang ngumiti nang hindi siya kasama, hindi na mahalaga kung sino ang nagsisisi. Hindi na mahalaga kung sino ang bumalik. Hindi na mahalaga kung sino ang nakahanap ng kapalit. Dahil sa wakas, nahanap mo na ang hindi niya kailanman kayang ibigay, ang sarili mo. At kapag nahanap mo ang sarili mo, may kakaibang kapayapaan. Hindi ka na natatakot sa pagkawala. Hindi ka na nanginginig sa rejection. Hindi ka na umaasa sa crumbs ng atensyon. Buong-buo ka, at ang taong buo, hindi madaling mabasag. Maaring masaktan, oo. Maaring malungkot, oo. Pero hindi masisira. Sa huli, ang tunay na detachment ay hindi pagkawala ng pagmamahal. Ito ay pagkawala ng takot. Takot na hindi ka sapat. Takot na hindi ka na mamahalin muli. Takot na baka siya na ang huli. Kapag nawala ang takot, ang natitira ay lakas. At kapag may lakas ka na, hindi mo na kailangan ng kahit sino para patunayan na may halaga ka. Kung umabot ka dito, ibig sabihin may bahagi sa iyo na handa ng magbago. Huwag mo itong sayangin. Kung may isang linya sa video na tumama sa iyo, isulat mo sa comments. Alin doon ang pinaka nagmulat sa iyo? At kung nararamdaman mong kailangan mong marinig ang mga ganitong mensahe hindi para maghiganti, hindi para magpanggap, kundi para lumakas, mag-subscribe ka sa channel na ito. Dahil dito, hindi tayo nagtuturo kung paano mangontrol ng tao. Tinuturuan natin ang sarili natin kung paano hindi makontrol ng emosyon. I-like mo ang video kung handa ka nang piliin ang sarili mo. I-share mo ito sa isang taong alam mong tahimik na lumalaban. At tandaan mo, hindi mo kailangang habulin ng taong hindi ka kayang piliin, pero kailangan mong piliin ang sarili mo sa bawat pagkakataon.